Sa madilim na kalangitan na tila bubuhos ang isang malaking ulan. Kahit ganito man ang panahon, kayo pa rin ay aking babatiin ng isang magandang umaga. Ako si Savannah, ang inyong lingkod ngayong umaga. Pag-uusapan natin ngayon ang issue sa edukasyon, lalo na ang mababang resulta ng bansang Pilipinas sa PISA 2022 at ang preparasyon sa PISA 2025. Hindi nyo ba napagtanto kung bakit nasa ika-4 sa pinakamababa ang bansang Pilipinas sa resulta ng PISA 2022? Kulang pa ba ang sakripisyo ng bawat guro? Kaya naman sa gaganaping PISA 2025, pinagbubutihan ng sektor ng gobyerno lalo na ang Department of Education na magkaroon ng maayos na preparasyon para sa paparating na PISA 2025. Hindi na muling papayagan ng DepEd ang hindi kaaya-ayang resulta. Kaya naman ang bawat estudyante ay todo ang pag-ensayo at pag-aaral para hindi muling masiya ang bansa. Hindi muling mapahiya ang bansang Pilipinas. Ang bawat guro ay nagkakaroon ng training lalo na't isasagawa ang PISA sa online. Ang lahat ng computer room ay inihahanda na dahil sa panahon ngayon, maituturing na ang lahat ng bagay ay digitalized. Sama-sama ang bawat sektor, pagkakaisa ang daan sa pagbuo ng may kalidad na edukasyon. Lalaban ang bawat batang may pangarap kasama ang patnubay ng mga magulang. Sa PISA 2025, aasahan ng bansang Pilipinas ang isang magandang resulta. Ito si Savannah at mag-iiwan ng salitang ang edukasyon ang tulay sa maunlad na buhay. At yun lamang ang isyong ating tinalakay at sana kayo ay may natutunan. Maraming salamat.